Good day everyone, welcome to Millionario Channel. At heto na ang latest chika sa Pinoy showbiz. Iyamina ilang beses tinawag na sir sa coffee shop. Naloka ang trans woman actress na si Iyamina nang ilang beses siyang tawaging sir ng staff sa isang coffee shop kamakailan. Naghayag ng sentimiento ang aktres sa naranasang misgendering sa naturang coffee shop sa West Avenue, Quezon City. Sa kanyang Facebook post kahapon, November 2, ikinuwento ng stand-up comedian na bumili siya sa drive-thru ng sikat na coffee shop kung saan tinanong pa raw siya ng staff kung sir o ma'am ang itatawag sa kanya. Tinawag niya ang atensyon ng nasabing coffee shop sa West Avenue, Quezon City. Kaloka kayo ha, okay lang naman na magkamali ng tawag. Paulit-ulit lang talaga ang tawag na sir. Kung hindi alam itatawag na pronoun wag nang itawag. Tinanong mo pa ako ulit sir ba o ma'am talaga ba? Kapal ng blush on ko, itong masama pakiramdam ko day. Kausapin niyo yung DTO at nasa cashier. Ganito itsura ko nag-drive-thru, oh! Ha 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 ha! Ang nakasulat sa FB post ni Iya. Narito ang ilang comments ng netizens sa sentimiento ng komedyante. Bakit ba big deal kung sir or ma'am? Sir ka naman talaga. Kabawasan ba yan sa pagkatao mo? Iyamina be fair din mima. Pag drive-thru, boses lang ang naririnig initially, hindi man feminine ang boses mo. Kaya obviously, pag nakita na ang face mo, natural na magtatanong kung mamba o sir. Nakakainis lang din Casey binibigyan nyo ng burden yung mga tao and you are holding people accountable para sa personal preference nyo. And the fact na nagtanong siya kung sir or ma'am, I think he is reasonable. That's not fair. This is exactly why awareness and sensitivity training are so important. No one should have to explain their identity over and over. It's really offending na tawagin kang sir. Di nyo naman mapli-please kung tawagin kayong sir. Maybe kulang lang sila sa orientation. Baka nalito lang sila or sadyang ininsit nila para pahiyain ka. IDK kung against sila sa LGBT knowing na meron din naman silang LGBT na crew across the world. Dito sa Pinas Pinoy kapwa Pinoy ilalaglag ka or naimbierna sa iyo Mami Iya. Basta Mami Iya lahat. Naman ng cross-dresser, trans woman, transgender, ma'am, talaga. Ang itawag, kahit sabihin na entitled, but nowadays it's normal na tawaging ma'am for formality at pagrespeto. Sa mga hindi pa aware, nagmarka sa kasaysayan ng entertainment industry si Iya matapos magwaging Best Actress sa pelikulang Mamu and a Mother 2 ng Cinema One Originals noong 2018. That was the first time na may transgender woman na itinanghal na Best Actress sa nabanggit na film festival. Samantala, Ai de las Alas sa pagganti kay Gerald Sibayan. Nag-explain ang comedy queen na si Ai de las Alas kung bakit nagdesisyon siyang ipa-revoke ang green card petition ng ex-husband niyang si Gerald Sibayan. Nag-open up ang veteran comedian sa estado ng kanyang personal life niya ngayon after ng breakup nila ng kanyang ex-husband dahil sa umano'y panluloko nito sa kanya. Ayon kay Ai, kailangan niyang ipa-revoke ang green card petition ni Gerald sa Amerika ay bahagi ng proseso ng kanyang pag-move on sa kanyang past relationship. Sa mga hindi pa aware, ang green card, na tinatawag ding permanent resident card, grants an individual the legal right to live and work permanently in the United States. It also serves as a pathway to applying for U.S. citizenship after meeting the required years of residency. Say ni Ai sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, wala raw talaga ito sa plano niya. Noong una, ayoko talagang gawin yon. Pero nung bandang huli, naisip ko, parang ayoko naman maging santa or something kasi parang, yun na lang ba yung, kahit pangit, yun na lang ba yung ganti ko para sa sarili na nasaktan ako, anya pa. Saad pa ni Ai, na-revoke ang green card ni Gerald kasabay ng pag-file niya ng divorce. Wala pang resulta ang kanilang divorce pero kumpirmado nang hindi na under ng kanyang residency petition si Gerald. Sa tanong kung totally naka-move on na siya sa breakup nila ni Gerald, nasa proseso pa lamang siya ng healing at nagiging emotional pa rin siya every now and then. I've moved on. Tinatry ko mag-move on pero hindi pa siguro yung totally healed na healed. Minsan, naaalala ko pa rin. Minsan naiiyak pa rin ako pero nandun na ako sa kumbaga 80%. Medyo okay na ako. Kasi yung process nung pagkawala niya, yun yung nabigla ako, hindi ako handa. Ready ako subconsciously pero yung nangyari na, kumbaga sa tugtog, wala sa tiyempo. Hindi kami nag-aaway. Wala kaming pinag-aawayan.
Basta na lang ayoko na. Alis na ako parang ganun, so dun ako medyo nagulat. Sabi pa niya. Pagpapatuloy pa niya. Ako ngayon ay at peace. Sabi ko nga, meron akong legacy of peace. Gusto mo lahat ng magiging pananaw mo sa buhay. Puro positive. Sabi nga, pain was my teacher and healing is my revolution. And para sa huling chika, Kayline Alcantara bet ang mas mature at stable na jowa, handang magmahal ulit? Mukhang ready na ulit magka-love life ang kapuso sweetheart na si Kayline Alcantara. Pero this time gusto niya raw ng mas mature, mentally stable at mabait na lalaki. Sa interview niya sa Fast Talk with Boy Abunda kamakailan lang, naging super honest si Kayline nang magkwento tungkol sa mga natutunan niya mula sa past heartbreaks. Just set boundaries with your partner, the public, and also with my parents, brothers. At dapat kilalanin mo rin talaga yung sarili mo. Say ni Kayline na halatang mas kalmado at emotionally grounded na ngayon. Aminado rin ang aktres na hindi naging madali ang journey niya sa pag-ibig, pero sulit naman daw dahil mas matatag at buo na siya ngayon. Nabanggit din niya na kahit ilang beses nang nasaktan, hindi pa rin daw siya sumusuko sa pag-ibig. Nang tanungin naman siya ng King of Talk, na si Boy Abunda, kung anong qualities ang hinahanap niya sa susunod niyang magiging boyfriend. Mabilis ang sagot ni Kayline. Wala po ako sa pisikal sa ugali po ako. Sana mas mature, mas stable mentally, mabait, will respect my family, and will respect me not just as a woman, but as a person, dagdag pa niya. Siyempre, hindi pinalampas ni Tito Boy ang tanong kung gusto rin ba niya ng mayaman. Why not? Pero siyempre, hindi naman po yung first thing para makipagrelasyon ako, pahayag ng young actress. Bukod sa pagiging choosy na sa ugali, mas private na rin ngayon si Kayline pagdating sa bihay pag-ibig niya, na siguro nga'y nadala na sa mga past relationships na naging usap-usapan. Alam naman ng madlang people na dati niyang nakarelasyon sina Maeve Legaspi at Kobe Paras, pero ngayon ay mukhang gusto na niyang iwasan ang public drama at tahimik na lang magmahal. At iyan ang ating latest chika. Stay tuned lang sa Milyonaryo Channel para sa iba pang update. Thank you for watching.